Biglang nabalot ng tensyon ang teritoryo ni Van nang dumating ang balita ng pag-atake. Mula sa itaas ng matibay na kahoy na pader ng nayon, tanaw ang paglapit ng mga kaaway. Ang mga mamamayan ay nagkakagulo, ang ilan ay takot na takot, ang iba na may tahimik na nagdarasal. Kahit maayos ang depensa ng lugar, ramdam na hindi ito simpleng banta. Nagtipon ang grupo ng mga adventurer at mga sundalo upang suriin ang sitwasyon. Sa tansya, aabot sa 40 hanggang 50 ang bilang ng kalaban. Hindi sila mukhang ordinaryong bandido, organisado ang galaw at may disiplina, dahilan para isipin ng lahat na bihasa sila sa labanan. May mga gustong umatake agad, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala kaysa tapang. Ipinaliwanag ng mga veterano ang kalagayan ng depensa ng nayon. Makapal ang mga pader kaya halos walang silbi ang mga pana. Sa harap ng pangunahing gate ay may mga sundalong naka-armor na handang hamarang, habang sa likuran nila ay nakapwesto ang mga salamangkero. Sa kabila nito, kulang pa rin ang kanilang lakas para harapin ang buong puwersa ng kalaban. Dito nagsalita ang knight leader na si Al, ang pinuno ng mga adventurer. Ipinaalala niya na bilang adventurer, sanay na sila sa panganib, sugat, at maging kamatayan. Ngunit may hangganan ang sakripisyo. Hindi niya kailanman tatanggapin ang isang misyon kung malinaw na may masasawi ng walang saysay. Para sa kanya, ang leader na nagsusugal ng buhay ng lahat ay hindi tunay na leader. Hinarap ni Al si Van at pinuri ang kanyang lakas ng loob bilang isang lord. Gayunpaman, diretsahan niyang sinabi na walang halaga ang anumang bayad kung kapalit nito ang buhay. Pumayag lamang siya na magbigay ng limitadong escort kung kinakailangan. Ngunit hindi siya sasabak sa isang labanan na walang malinaw na tsansa ng tagumpay. Sa gitna ng diskusyon, nagpahayag si Delia ng kanyang determinasyon. Bilang isang 4-element mage, handa siyang ailay ang sarili para protektahan ang teritoryo. Ngunit agad itong tinanggihan ni Al. Kapag namatay si Delia, mawawalan ng sandigan ang nayon. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi sapat ang isang salamangkero para isalba ang lahat kung kapalit nito ang pagbagsak ng pamumuno. Dito na inilabas ni Van ang kanyang plano. Sa halip na magtago sa loob ng pader, nais niyang harapin ang kalaban sa bukas na lugar. Magtatayo siya ng harang upang kontrolin ang galaw ng mga kaaway at gagamit ng biglaang pag-atake mula sa gilid para sirain ang kanilang pormasayon. Ang tunay na layunin niya ay bumili ng oras para makaligtas ang kanyang mga kasama. Ipinaliwanag ni Van na kung mananatili sila sa likod ng pader at maghintay ng pag-atake, siguradong masasaktan o mamamatay sina Delia at ang iba. Kaya gumawa siya ng isang mabigat na desisyon. Siya mismo ang lalabas at magiging pain ng kalaban. Alam niyang napakadelikado nito, pero para sa kanya, mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang teritoryo kaysa sa sariling buhay. Nagulat ang lahat sa naging pasya ni Van. May mga agad na tumutol at sinubukang pigilan siya. Para sa kanila, hindi makatarungan na ang Lord mismo ang sumalo ng panganib. Ngunit kahit ramdam ang tensyon, nanatiling kalmado si Van. Malinaw sa kanyang mga mata ang determinasyon ng isang tunay na pinuno. Lalong naging emosyonal ang tagpo nang tutulan siya ng kanyang mga kasama, lalo na ni Delia. Ayaw nilang makita si Van na isinasakripisyo ang sarili. Mas pipiliin pa nilang sila ang lumaban kaysa mawala siya. Ngunit nanindigan si Van at malinaw ang kanyang sinabi, bilang Lord, hindi niya hahayaang may mamatay para sa kanya. Siya ang haharap sa panganib upang mailigtas ang lahat. Habang papalapit ang labanan, malinaw ang desisyon ni Van. Kahit bata pa siya, buong tapang niyang sinabi na sasama siya sa harapan. Hindi ito dahil sa yabang, kundi dahil alam niyang bilang pinuno ng teritoryo, hindi siya pwedeng magtago habang ang mga tao niya ang nagsasakripisyo. Si especially Arda, ang dating noble na matagal nang naglilingkod sa pamilya, ay nagsalita ng may bigat.
Ipinaalala niya na malaki ang naitulong ni Van at hindi siya dapat mamatay sa lugar na iyon. Gayunman, iginiit din niya na ang paglikas patungo sa nayon ay hindi nangangahulugang iiwan ang laban, kundi bahagi ng mas malaking plano. Sa pagitan ng emosyon at tungkulin, kinausap ni Van si Kamshin. Inamin ni Van na kahit alipin ang Turing sa kanya sa papel, hindi niya kailanman hiniling na ayalay ni Kamshin ang buhay niya. Pinuri niya ang katapatan at katapangan nito, bagay na lalong nagpatibay ng loob ng lahat. Sa isip ni Van, malinaw ang isang bagay, hindi siya magiging pinunong puro utos lang. Kung siya ang responsable, siya ang unang haharap sa panganib. Ang mga taong sumunod sa kanya, mga kawal, tagapaglingkod, at kaibigan, ay hindi niya hahayaang mamatay ng walang kabuluhan. Ipinakita ni Van ang simpleng ngunit epektibong taktika. Ang pangunahing banta ay ang ranged attacks ng mga kalaban, kaya't iniutos niyang umatake mula sa kaliwa at kanan ng hukbo. Siya mismo ang hahawak sa harapan, handang akuha ng panganib kung sakaling pumalpak ang estratehiya. Kahit may posibilidad na mamatay siya sa kamay ng mga bandido, kalmado pa rin si Van. Ipinaliwanag niya na hanggat hindi nabubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan, hindi basta-basta gagalaw ang duchy. Ito ang sugal na handa niyang tanggapin para sa kaligtasan ng Fursho. Hindi ito tinanggap ni Ortho. Galit at pag-aalala ang nangingibabaw habang sinigawan niya si Van. Ipinunto niya na sinabi ni Van na handa siyang ipagsapalaran ang buhay niya bilang pinuno, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hahayaang mag-isa siyang mamatay habang nanunood ang lahat. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Periel. Tahimik pero matatag ang boses niya habang sinasabi niyang handa rin silang ipagsapalaran ang buhay nila. Hindi dahil sa utos ng isang noble, kundi dahil pare-pareho ang nararamdaman nilang tiwala at pasasalamat kay Van. Nanindigan ang mga kabalyero ng Fursho, pinangunahan ni Nadi at ng Ducal Knights. Ipinahayag nila na paprotektahan nila si Van at ang kinabukasan ng teritoryo. Sa loob ng 3 araw, sisikapin nilang tapusin ang lahat, walang pag-aatubili, walang atrasan. Sa huli, muling nagsalita si Especially Arda at inayos ang huling tactical na plano. Magtatayo siya ng barrier at aatake mula sa malayo, habang sina Ortho at ang kanyang grupo ay aatake mula sa kanan, at si Di naman mula sa kaliwa. Ang mga hindi sasali sa opens iba ay mananatiling nakaabang sakaling may emerhensya. Tahimik na tumango si Van, handa na ang lahat, at magsisimula na ang tunay na laban para sa teritoryo. Sa gitna ng mabilis na galawan, sumigaw ng utos ang grupo ng mga knight. Kita sa mukha ni na Ortho at ng mga kasamahan niya ang determinasyon habang sabay-sabay silang umusad. Ang bawat galaw ay eksakto, tila sanay na sanay sila sa ganitong sitwasyon. Sa likuran nila, patuloy ang pagsuporta ng mga kasama, handang tumugon sa kahit anong mangyari. Bumagsak ang mga itinayong harang sa lupa, matitibay na pader na nilikha upang pigilan ang pag-usad ng kalaban. Kita ang bakas ng puwersa sa lupa, senyales na matagumpay ang depensa. Sa eksenang ito, malinaw na gumagana ang estratehiyang inihanda upang hindi basta makalusot ang mga kaaway. Habang inaayos ang depensa, nag-uusap sina Especially Arda at Ortho. Ayon kay Especially Arda, may kakayahan si Ortho na lumaban ng lampas sa inaasahan ng isang ordinaryong butler. Hindi lang siya tagapaglingkod, isa rin siyang mahalagang haligi ng depensa. Idinagdag pa ni Especially Arda na kung tumanggi si Ortho noon sa kahilingan ni Van, malamang ay isinugal na ni Van ang sariling buhay ng mag-isa. Sa katahimikan matapos ang matinding tensyon, napaisip si Especially Arda. Sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, lubos na nagbago ang pananaw niya sa pagiging noble. Hindi lamang ang teritoryo at mga mamamayan ang iniisip ni Van, kundi pati ang mga knight, mga retiradong tagapaglingkod, mga kasambahay. At maging ang mga alipin. Para kay Especially Arda, bihira ang ganitong uri ng pinuno.
Sa isang tahimik na sandali, masdan si Van mula sa malayo. Sa murang edad, pinili niyang akuan ang responsibilidad na hindi kayang pasanin ng karamihan. Para kay especially Arda, kakaiba si Van, isang batang handang ipagsapalaran ang sarili hindi para sa dangal, kundi para sa kapakanan ng iba. Napaluha sina Delia at ang isa pang babaeng kasama habang yakap si Van. Malinaw ang kanilang takot na baka may mangyaring masama sa kanya. Ipinahayag nila na kung darating ang oras ng panganib, sila ang unang tatayo bilang kalasag ni Van. Hindi ito simpleng katapatan, isa itong taos-pusong pangakong protektahan ang taong nagbigay sa kanila ng tahanan at halaga. Sa kabila ng emosyon, nanatiling kalmado si Van. Maingat niyang kinausap ang dalawa at ipinaalala na kasalukuyan pa rin silang nasa gitna ng labanan. Inutusan niya sila na kunin ang mga gamot at medical supplies mula sa karwahe. Para kay Van, ang pagprotekta sa buhay ng lahat ang pinakamahalaga. Walang puwang ang takot kapag may kailangang iligtas. Sa huling eksena, malinaw ang pagsunod ng lahat sa utos. Ang depensa ay nananatiling matatag, at ang bawat isa ay gumagalaw bilang isang pamilya. Sa gitna ng sirang lupa at mga harang, iisa ang sigaw ng kumpiyansa, handa silang ipaglaban ang teritoryo hanggang dulo. Dito pansamantalang huminto ang kwento, habang nakabitin ang tanong kung ano ang susunod na mangyayari sa laban.